Hello everyone, Mika Love shout out at happy weekend. Ayan, so napakabilis ng araw at buwan. So February 16 na agad, Diyos ko Lord. So for today's video, i-share ko sa inyo ang tanong ng ating isang kababayan. Mayroon tayo isang kababayan na very stress talaga sa amo. Very stress. Alam niyo kung bakit? Si kabayan ay magto 3 years na sa kanyang amo. Ngayon, gusto na niyang lumipat. Nagtatanong si kabayan kung ano ang gagawin niya dahil hindi daw siya pinapayagan ng kanyang mga amo. So by the way, my name is Lisa. I am from Philippines. I am currently working and living in Romania. So si kabayan, araw-araw talaga siyang nagme-message sa akin as of now dahil sa sitwasyon niya. Si kabayan ay 3 years na sa kanyang amo. Talagang gusto niyang umalis. Sabi niya nga, for a change, at saka gusto din niya maka-experience ng medyo mataas na sahod. Ang problema si kabayan, hindi siya pinapayagan, lalong-lalo na ng lalaki. Tinatakot daw siya. Lahat ng klaseng pananakot, na kesyo hindi makakahanap ng amo, kesyo hindi bibigyan ng kung ano-anong mga kailangan, kesyo mapapauwi, ganon. So, ang maipapayo ko lang sa iyo kabayan, Mika Love shout out for sure nanonood ka. Ang maipapayo ko lang sa iyo, kung talagang sa palagay mo, hindi mo na gusto dyan, kasi talagang may stress tayo pag ganyan eh. Once na hindi na natin gusto ang ating ginagawa, talagang may stress na tayo habang hindi tayo nakakalabas sa surrounding na yan. So ngayon, kung talagang ayaw kanilang payagan, sa totoo lang, karapatan mo yan. Kasi finish contract ka na, inatapos ka sa first contract mo, nag-extend ka na nga lang dahil nga sa mga bata. So, karapatan mo naman yan na magsabi na hindi mo na gusto pagtrabaho sa kanila. So, kung ang ginagawa ng inyong amo, lalo yung lalaki pananakot sa'yo, na mapapauwi ka, ganyan, huwag kang matakot. As long as wala kang ginawang krimen dito sa Romania, siguro naman ay walang mangyayaring ganon. Kasi may karapatan naman tayo, basta idaan mo lang sa tamang proseso. Ngayon, kung halimbawa ayaw mo na talaga dyan, gumawa ka ng resignation letter. So, dahil sa resignation na yan, bibigyan mo sila ng 3 weeks na allowance para maghanap sila ng kapalit mo. Siguro in that way, magiging okay sila. Kasi sabihin mo, ma'am or sir, mag-aantay naman ako ng kapalit ko. Habang inaantay ko yung 3 weeks, siguro naman, after that, makakaalis na ako sa inyo. So, wag po tayo makipagtalo. Wag kang matakot. Kasi ang sabi mo na talagang natatakot ka, wag kang matakot kasi wala ka namang ginawang masama. Karapatan mo yan bilang isang employee. So, wag kang matakot dahil talagang hindi ka ma-send back pag wala kang ginawang krimen, maliban lamang kung hindi ka maging illegal dito sa Romania. Kasi kailangan din natin maging smart kasi may mga ibang amo, ayan, para lang sa kaalaman, mayroong mga ibang amo, pag alam nila na ayaw na ng katulong sa kanila, ayaw na ng nanny o ng housekeeper sa kanila, may iba, kinakat nila ang kontrata na hindi alam ng katulong. So, pag pinalabas ng katulong, bubulaga, wala ng allowance, ubos ng araw para maghanap ng bagong amo. So, be smart po tayo, maging alerto tayo at matuto tayong makiramdam sa ating mga amo. Ayan, so, sana sis makatulong, huwag kang matakot, inuulit ko. Kung talagang stress ka na dahil hindi mo na siya gusto dyan, magsulat ka ng resignation letter. Ganun lang yan. Huwag mo naman din silang biglain. Bigyan mo rin naman sila ng allowance pa para makapaghanap ng kapalit mo. Ayan, so inuulit ko, maging alerto po tayong lahat. So, sana makatulong. Bye and happy weekend ulit!